Ang Panginoong Diyos ay isa. So, muni atong topic karon. So, anitas English. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ingon diri nga, Hear, H8 O H or say, ang ato nga original nga translation sa Deuteronomy sa Old Testament is Hebrew. So, iyon diri nga Deuteronomy 6 verse 4 nga, Hear, O Israel, the Lord Jehovah, the Lord our God is one Lord. Okay. Let's wait. Ingon diri nga ang here H8 085 o Israel, ang Israel diri is H378 mo na siyang number sa kuan sa Hebrews ni siya. Hebrew nga translation din. Kanang Lord is H3068. Ang translation ani is ang Lord diri sa original nga translation sa Hebrew nga Bible, muna yung pinaka-original nga translation man ng Hebrew. Ang Lord dire is, ang translation is, ang pinaka-original is, nag-refer siya sa Jehovah. Dayon, ang God dire is H830. Ang original translation sa God is, sa kaninga verse, sa Hebrew translation is Elohim. Is one. So, ang one is H259. Ikad. Hebrew translation sa one, sa original jud ani nga verse, original sa Hebrew, sa kaninga Bible is, ang one, gipasabot siya is ikad. Or H259, ikad. Lord. So, ang Lord dire sa original translation na nga verse is H30689, Jehovah. So, ang translate sa original, sa atong basahan sa original. Sa Hebrew, Hear, O Israel, the Lord, or Jehovah, the Lord, or the Jehovah, our God is one Lord. So muna siya ha. So kalagmitan man gud mo translate kalagmitan uban sa Bible mo diretso na kung unsay giingon diha. Ang ato jud tan-awon ang original translation sa Hebrew kung unsa joy pasabot, kung unsa jud ang original translation sa kaninga verse. So Deuteronomy 6 verse 4. Maling argumento, fallacy. Muna sayop sa mga una-una sa uban. Una, isa lang ang kalagayan ng Diyos na tunay. Magiging tatlo ang Diyos kung isasama ang anak at banal na espiritu. Muna ilang mali nga pagsabot. Muna yung mga question, mga hamon na tanong. Sa iyong pagkaunawa, ilan ba at sino ang tunay na Diyos? Ano ba ang tinutukoy na iisa? Ang bilang o likas ng Diyos? 3. Ilan at sino ba ang tunay na Diyos? Mga gabay na talata.
Muna siya sakto na tumbuhaton, dra. Una, pag-aralan ang salitang isa sa Biblia. Kung sa kuno yung meaning sa isa. Kaduha, alamin kung ilan at kung sino ang Diyos na tunay. 3. Tukuyin kung ilan ang bilang ng Diyos. So tanawon daw na to kung kinsa ko nang tinuod nga Diyos. O tukuyin, tanawon po na to kung pila gud ang Ginoo. Sige. Dirita. Wait. Ang tamang interpretasyon ng talata. Ito ang malaking problema sa mga taong hindi naniniwala sa diwa ng Trinity. May ilang problema. May mga tao nga di mo tuog Trinity. Ama ng Anak at Espiritu Santo, may ilang problema. Na may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu. Kaya dito iikot ang ating tatalakaying issue na may kinalaman sa kadyusan. Dira. Ang salitang isa sa Deuteronomy 6 verse 4 ay nagmula sa Hebrew word na ikad. Sa original din translation ani, ang isa is ikad. Ito tanong sa meaning ang ikad. Ang ibig sabihin ay all together. Sa pasabot sa ikad, all together or collective. So ang isa dai gingon dira, di jud imong usa. Dili kay usa jud nga usa ra jud. Gingon pasabot diri sa isa or ikad, sa original ikad. Yung pasabot jud sa ikad is all together. So ang dili jud usa ang ipasabot sa one God. All together di ay. Or unify or collective. Dito rin nagmula ang salitang composite one. Ano composite one? Ang ibig sabihin ay mula sa marami ay nag-iisa. O sabi sa marami ay nag-iisa. Kinalaman sa identity ng kadyusan ay na may tatlong persona ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa makatawid, ang salitang isa sa Biblia ay hindi lahat absolute one. So di jud yung pasabot ng usara or numerical one ng usara jud. Ang ipasabot sa Biblia kung mayroon siyang isa diri nga verse, iyang pasabot kundi may sitwasyon na ito na tinatawag na composite. Usa pero ga-compose sa daghan. Murag Darwin National High School. Usa sila. Usa ra ang Darwin National High School. Pero pila ka buok maestra sulod na mga estudyante, pila ka buok estudyante. Pero usa ra sila. Usa ra lang ngalan, Darwin National High School. So meaning usa ra pero murag company ba? Ito, personal collection. Ang personal collection dumagiti usa ra. Pero nag-compose siya og daghan kayong membro, daghan kayong mga managers, mga staff, ana ba? Okay? Dito. Absolute one or numerical one. Kwanta. Libat na. Sige. Kundi may sitwasyon na ito tinatawag na composite na kadalasan ay ginagamit na bilang figurative pananalita na kagaya ng nasa sumusunod na talata sa Genesis 2 verse 24. Genesis chapter 2 verse 24. Tungod
Tungod ini ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug moipon siya sa iyang asawa, ug sila mahimong usa ka unod. Sa Tagalog, Genesis chapter 2 verse 24. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makipisan sa kanyang asawa at sila'y maging isang laman. Ingon diri usa, pero ang asawa og bana usa ra ba na sila? Duha gud sila kung imong tanawon, pero ipasabot niya yung mas Ginoo nga silang duha nahimong usa. Sige ana nga sitwasyon pod. Sa kato nga verse, ang gigamit diri nga isa is ikad or composite one. Ang usa nga nag-compose og daghan. So muna siya yung meaning. Asawa, bana og asawa nahimong usa. You may now karon kay kasal yan mga asawa. Bana ang asawa usa na mo. So muna siya gipasabot usa ka example nga nasa Biblia. Composite one. Usa sila pero ga-compose sila duha. John chapter 17 verse 20 and 22. So, John 17 verse 20 to 22. Basta bulungan na dira. Hindi lamang sila idadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisimpalataya sa akin ay sa pamamagitan ng kanyang salita, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo ang Ama sa akin, ako'y sa iyo, sa mukas iro, at sila'y na may suma sa atin, upang ang sanglibutan ay sumasampalataya na ako'y sinugo mo, at ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay mo sa kanila, upang sila'y maging isa naman natin ay nag-iisa. Sa kanina verse, silang lahat ay maging isa. Silang lahat. Pero usa sila. Usa ra. May composite one. Muna siya makita nato sa Biblia nga gipasabot ana. Ang isa diri nga word, pasabot siya ikad. Ikad is pasabot si ikad is ang pasabot sa ikad diri is kuan kanang numerical one or one all together they are one all together. So dili ngon usa jud siya. Ang isa is ikad or all together. Tulo. Dito kinuha ang salitang composite. Kung napapansin mo sa Genesis 2:24 na ang mag-asawa ay dalawang persona at babae, ngunit sila ay naging isang laman. Parehong ikad ang ginagamit na original na words sa talatang ito, kaya kung i-apply natin ito sa mag-asawa, lalabas na maging isang-isa na talaga ang kanilang laman o katawan. Ngunit alam natin na lahat anong bilang natin ay dalawa pa rin. Sila na mag-asawa, babae at lalaki. Anong magagawa natin kung isa ang bilang ng Diyos sa kanila? Ganun din sa kasunod na talata, bagamat ang mga sumasampalataya kay Kristo ay maraming tao, ngunit ang wika ay upang silang lahat ay maging isa. Ang tanong, saan sila naging isa? Sa likas ng persona? Iisa ang kanilang likas bilang tao. Ang kanilang layunin, paniniwala at pananampalataya. Iisa sila kay Kristo, ngunit marami ang magkakaiba sila sa katawan o persona bilang tao. Ang wika sa Juan 17:22 upang sila ay magiging isa, nagkagaya naman natin na nag-iisa. Amen. So, dirito. Ito ay isang paralelism sa pagkakaisa ng Diyos at
pagkakaisa ng mga taong nanampalataya, ganyan din natin unawain ang kalagayan ng kadiyusan na ang wika na gaya naman natin na iisa. Isa ang kanilang likas na bilang Diyos, ganun din ang kanilang katangian at layunin bilang Diyos, ngunit tatlo ang kanilang persona, gaya rin sa salitang Hebrew word na Elohim. Isang plural compound English word of God. Elohim, God, nasa Hebrew. Sa English, Elohim. Elohim sa Hebrew, ma-translate siya sa English o God. Isang common name na tumutukoy sa identity ng Diyos. Ang isang halimbawa sa Biblia ang makikita sa Matthew 28:19. Dahil dito, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maliwanag sa talatang ito na bautismuhan sa pangalan ng isang pangalan singular na ngunit tatlong persona, plural, Ama, Anak at Espiritu Santo. Plural in form but singular in meaning. Ito ang diwa ng Trinity na ang ibig sabihin ay tatlo, unity, nagkakaisa, tatlong nagkakaisa, kaya nung nilalang nila ang tao, ito ang sabi ng Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ang sabit ng talata, lalangin natin ang tao. Dito mapapansin mo ang Ama ay may kausap na gagawa kasama niya, co-creator na may kakayahan din maglalang ng tao at may sariling larawan at wangis sa kanilang kukopyahan at paglalang ng tao. Diwa ng Trinity. Narito ang ilang mga senaryo o tagpo sa Biblia na naroon ang presensya ng tatlong Matthew, naman nakita silang tulo makita. Matthew 3:16 and 17. At nang mabautismuhan si Jesus, pagkadakoy umahon sa tubig, at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababag tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya, at narito ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, at siya'y kung lubos na kinaluluguran. O makita diri katong gibunyagan si Jesus sa Jordan. Nakita diri na man to si Jesus, tapos ang amahan sa langit na giabri dito niya, tingog ang amahan sa langit, muni akong anak, ako may kalipay kaniya. Di human naman ato, nakita po ang Holy Spirit nga isulod siya sama sa kalapati, nitungtong siya diri sa abagan ni Jesus. So, present ang amahan sa langit, si Jesus nga gibautismuhan, o ang Holy Spirit nga ni tungtong sa abaga sama sa kalampati. Amen? Matthew 28:19. Dahil dito magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Diri po makita nga diri giingon diri nga Ama, Anak mo si Jesus ug Espiritu Santo.
Efeso chapter 4 verse 4 to 6. May isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ay pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa sa pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat ng siyang sumasama, ibabaw sa lahat at sumasama lahat na nasa lahat. Unang Korinto 12:4. Bulunga. Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat isang espiritu, at may iba't ibang mga pangasiwa, datapwat isang Panginoon, at may iba't ibang paggawa, datapwat isang Diyos, gumagawa ng lahat ng bagay sa lahat. 2 Korinto 13:14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at pag-ibig ng Diyos at pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumasa inyo nawang lahat. Unang Pedro 1:2. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagbabanal ng Espiritu upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Hesukristo, biyaya at kapayapaan nawa ang inyo'y mga. So kaning unang Pedro 1:2, kita jud nga na diri ang Ama, naapod diri ang Espiritu Santo, naapod ang si Jesus Christ. So narito ang katangian ng kasukatan ng kadiyusan. Ang Diyos Ama ay walang pagtatalo bilang tunay na Diyos. So Diyos jud ang Diyos Ama. Kaya hindi na ito kailangan pagpatunayan. Ang dalawang persona lamang ang nais nating patunayan sapagkat ito ang malaking issue sa katangian ng tunay na Diyos. So ang God the Father, ang Amahan, walo na magunta nga Diyos gid na. Atong kuanon diri mo ang Espiritu Santo ug ang si Ginoong Hesus sa next verse. So next topic here. Attributes Jesus Christ, then Holy Spirit. Mano yung mga verse, So, si Jesus Christ, sa Isaiah 9 verse 6, all power. Sa 1 Samuel 10:10, nakita pa ng Holy Spirit. All-knowing. Colossians 2:2-3, Jesus Christ po. So, unang Korinto 2:10. Makita na to diri nga si Jesus Christ o ang Holy Spirit, Diyos sila. Okay, diri ta. Jesus Christ. So, makapangyarihan. All power. Isaiah 9 verse 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at pamamahala ay maatang sa kaniyang balikat. At ang kaniyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So, Isaiah 9 verse 6. So, si Jesus Christ, giingon diri nga makapangyarihang Diyos. Gitawag po siya ganig walang hanggang Ama. Gitawag yapon siya Father. Pangulo sa kapayapaan. Refer ni siya ni Jesus Christ. So, all powerful. Diyos jud siya. Alam ang lahat ng bagay na omniscient, all-knowing. Asa man ta? Si Jesus Christ gapon alam ang lahat or all-knowing. Colossians 2 verse 2 to 3. Pagbulong. Upang mga aliw ang kanilang mga puso at ang kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na makatiwasayan ang pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos, makatawid bagay si Jesus na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan at karunungan at kaalaman. Amen. Kita diri nga si Jesus di ay all-knowing.
kabalo siya sa tanan. Atong Ginoo na kabalo na siya, walay matago ni Ginoong Hesus. C. Nandoon ang lahat ng dakong omnipresent, ever present. Matthew 18:20. So, naa siya, misan asa siya. Matthew 18:20. Sapagkat kung saan makikitipon ang dalawa o tatlo, aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. O, si Jesus Christ, bisan asa ta or magkuyog, duha or tulo nag-ampo, bisan asa ta, muuban siya. O, kuyog siya. So, manang itawag siya omnipresent or nandoon sa lahat ng dako. O, di, walang pasimula. O, pre-existent. Si Jesus, wala ingon sinugdan. So siya, Kawikaan 8:22-23. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa sa una. Ako'y naglagay mula noong araw mula sa walang pasimula, bago nilikha ang lupa. O si Jesus is naana. Wala siya sinugdan, walay katapusan. Naana si Kristo. Walang hanggang eternal. O, sige. Jesus gyapon ni. Micah 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagat sa libo-libo ng Juda. Mula sa inyo ay lalabas sa akin ang isa sa mga magpupuno na Israel, na ang pinangbubuhatan niya ng mul ng una, mula sa walang hanggan. O, si Jesus is eternal. Wala siya katapusan, walang hanggan. Manlalalang ba Jesus? Atong basahon. Hebrew 1 verse 8 and 10. Hebrew chapter 1 verse 8 and 10. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang inyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at sentro ng katuwiran at siyang sentro ng kaharian. Verse 10. At ikaw, Panginoon, at nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit at ang mga gawa ng iyong mga kamay. So si Jesus Christ, Creator, magbubuhat. Amen? Amen. So diri na po ta sa Espiritu Santo, Dios ba ni? Sa man kabahin sa Holy Spirit. Yeah. Ang kanang-ngayon ng Holy Spirit. Dira. Una is makapangyarihan, omnipotent, all-powerful. O, powerful ba ang Holy Spirit? 1 Samuel 10:10. At nang sila'y dumating doon sa burol, narito ang isang pulutong na may propeta na ay nagsasalubong niya at Espiritu ng Diyos ay makapangyarihang sumasa kanya. At sila'y nanghula sa gitna nila. O, Roma 15 verse 9. Sa bisa ng mga tanda ng mga kababalagan sa makapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ano pat buhat ng Jerusalem at ng palibot-libot hanggang sa Ilirico at aking pinangaral lubos sa Ebanghelyo ng Kristo. Sa makapangyarang Espiritu. Holy Spirit, makapangyarihan po di ay. Susunod, B. Alam ang lahat ng bagay. So, ang Holy Spirit is kabalo po siya sa tanan. Unang Korinto 2:10. Ngunit at ang mga ito'y pinagpayag sa atin ng Diyos at sa pamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o malalim na mga bagay ng Diyos. So, ang Holy Spirit po, kabalo siya sa tanan. Letter C, nandoon sa lahat ng dako. So, kaning Holy Spirit na abanis, masing asa ka na aba siya. Mga awit or Psalms 139 verse 7-10. Mga awit 139, 7-10. Saan ako paruroon na mula sa inyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa inyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, narito ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, tumahan sa
mga pinakadulong bahagi ng dagat. Doon may papatnubayan ako at iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay hawak sa akin. Ang Holy Spirit po is naasa sa tanan nga lugar, bisan asa ta na ang Holy Spirit po, no? Di ko dita katagos Ginoo. Sunod, ay tinapunta sa walang hanggan o eternal. Matapos sana naabay wala ba'y katapusan ng Holy Spirit. Hebrew 19 verse 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan inihandog sa kanya ng sarili ng dungis na sa Diyos at maglilinis sa inyong budi gawang patay upang paglingkod sa Diyos ng buhay. So, ang Holy Spirit is eternal. Walay katapusan. Amen. Malalalang, creator ba ang Holy Spirit? Ito na nun. Job 34 verse 4. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at hinga ng makapangyarihan sa lahat ng nagbibigay sa akin ng buhay. Ang Holy Spirit is creator po. Magbubuhati ng Holy Spirit po din, no? Amen. Ito ang simpleng comparative ng illustration upang ating maunawa ng hiwaga ng kadyusan. Ano siya? Likas ng Diyos. The Son is not the Father. The Father is not the Holy Spirit. But the Son is God. Ang Son ay God. Ang God po, the Son is God is the Holy Spirit. O Ginoo ang Holy Spirit, Ginoo ang Holy Spirit. Lahi ang Son, lahi po ng Holy Spirit, lahi po ang Amahan ang Amahan, ang Diyos Amahan. Lahi ang Diyos Anak, lahi ang Diyos Espiritu Santo, lahi po ang Diyos Amahan. Ug dili ang anak dili mo ang Amahan. Ug ang anak dili mo ang Holy Spirit. Ang Amahan dili mo ang Holy Spirit. Ang Diyos Amahan dili ang anak. So lahi-lahi sila, lahi-lahi ila nga na sila distinction sa kada usa. Pero pareha sila nga Dios. Usa ang ilang mga plano, usa sila sa pagka-Dios o nagkayo sa ilang mga plano. Pero lahi-lahi ang persona na ay Amahan, napoy anak, napoy Espiritu Santo. Pero gani balikas ng tao, si Peter, dili si James, si Peter, dili si John. Si Peter is usa ka tawo. Si James, tawo. Si John, tawo. Pero si Peter, dili mao si James. O si John, dili mao si Pedro. Magana ba? So, pero lahi si James, lahi si Pedro, lahi si John. Pero pareha sila nga tawo. That's all for this day. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord.